Good day mga kabahay, good morning, good afternoon po sa inyong lahat. Paano nga ba magbarnis ang mga kasamahan ko sa trabaho? Ang pagbabarnis o pagpipintura ay may kanya-kanyang pamamaraan bawat pintor. Ito nga ay una siyempre, dilihain mong maigi yung babarnisan mo. Sasandirin mo siya ng maigi. Mamasilya yung mga butas, mga dugtungan para walang makikitang mga guhit-guhit sa kahoy. At pagka ganitong pagbabarnis, hindi na kung ang hinges nyo o bisagra nyo ay hindi low spin, hindi na po namin tinatanggal ang pinto sa hamba. Pero kung low spin naman ang bisagra nyo, okay lang po na tanggalin dyan at ihilera para sabay-sabay na barnisan. Pero sa amin, okay naman po yung ganyan. Wala namang nagiging problema. Kung meron mga magiging problema dyan, ay yung ilalim lang yan, hindi nababarnisan o na-sprayan. Pero kahit naman yung nakahilera yan, ay hindi rin naman nababarnisan. Kaya repair na lang namin yun ng brush. Hindi na kailangan ng spray. Ito kasi, ang ginagawa dyan ay tawag nito, winu-wood stain para mapalabas yung kulay na gusto ng may-ari. Although gusto niya natural na kulay lang, natural na kahoy, pero mapul niya ng kaunti. Kaya dyan, nag-wood stain. At ito nga, ay iniipit na yung wood stain. Hindi ko na ipinakita dito na yung pagpapatuyo sapagkat pinatuyo muna ng bahagya yan bago yan ipitin ng sanding sealer. Ang sanding sealer po ang magpapakapal sa pagbabarnis po. Ayan. 4 hanggang 5 patong po na sanding sealer bago i-top coat ang ginagawa nila dyan. Ayan. Pagka nagbabarnis kami, yan kasama na rin yung hamba, hindi na kami muna naglalagay ng tape dyan sa pagitan ng kahoy at ng bato. Kasi ang linalagyan namin ng tape dyan ay yung barnis. Doon naman re-retouch yung pintura para diretso-diretso. Kasi kung dyan pa lamang, titipan mo na yung bato at ang babarnisan mo, ang gagawin mo diretso, para madiretso. Hindi po mangyayari yun na maayos kasi pagtanggal po ng tape, lalo na't madikit yung tape na ginamit mo, sumasama po yung pintura kasi hindi naman po ganun katibay yung pintura na pambato. Latex ang tawagin. Yun. Ayan, dito nga ay, yan, pag iipitin siya maigi, mga ilang patong ng sanding sealer, pag napalabas na po, yung hinihinging kulay ng may-ari. Yan nga pala, bago kami mag-final na ganyan, nagsasample muna kami ng gusto nilang kulay para wala pong maging agreemento pa. Para nakita na nila ng aktual. Kasi pagka yun sa picture lang, hindi kumbaga nagkakaroon pa ng hindi pala ganito kaganda sa itong personal. Pagka may actual kayong pinakita, wala na po silang magagawa talagang. Ayan na. Ayan. Dito nga nagtatapkot na. Ayan. Nagtatapkot na yan. Inom na lang yung hamba. Medyo makikita na yung kintab mamaya sa dulo. Kasi nga, top coat na yan. Lahat dyan, ganyan ang preparasyon namin. Sa iba dyan, kung iba man ang pamamaraan nyo ng pagpipintura, wala namang problema kanya-kanya paraan ng mga pintor. Ako, bilang isang foreman, ano man ang maging diskarte nila,
sa pagpipintura nila at nakita ko namang tama at wala namang problema, hindi ko na pinakikialaman yung diskarte nila kasi diskarte nga ng pintor yan. May kanya-kanyang diskarte. Kahit yung mga karpintero, pag nakita ko na okay naman yung diskarte nila, walang ano doon, hindi ikabababa ng karangalan yun. Pwede mong tanggapin yun kung tama sila. Walang problema doon. Basta't nakita mong okay naman at tama. Ayan. Mamaya ipakikita dyan. Kapakita ko dyan kung pagka natapos na. Medyo kahit na nakamasa ko dyan, hindi masakit talaga sa lalamunan. Kaya nga, ayan. Ayan po ang itsura niya. Ayan. Pag natapkot na. Ayan. Ganyan po. O sige po mga kabahay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay at panunood ng aking mga videos. Good day po ulit sa inyo.